Si Haruka ay isang pangit na talunan na nakakakuha ng pinakamagandang babae sa eskwelahan matapos matagal nang magkakagusto sa kanya. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang malaman niya na siya ay isang taong handang gawin ang lahat para sa kanya, kaya sinimulan niya siyang samantalahin araw-araw. Nagsimula ang lahat nang mapanaginipan ni Haruka ang kanyang crush na si Ahiko na may kakaibang ipinapakita sa kanya. Ngunit bago pa niya lubusang masdan, nagising siya sa kanyang klase at nakuha ang atensyon nito. Sa loob ng maraming taon, matagal na siyang nagkakagusto kay Ahiko dahil habang siya ay isang talunan, si Ahiko naman ay isang mahinahon at tahimik na babae na mahusay sa palakasan at pag-aaral. Ngayon ay tapos na siyang maghintay kaya nilakasan niya ang kanyang loob at nagpa siya na umamin sa kanya. Pagkatapos ng klase, hiniling niyang lumabas sila, at tinanggap naman niya ang panukala nito, nangangakong magiging mabuting kasintahan dahil ito ang kanyang unang relasyon. Gayunpaman, ginulat niya ito sa pangakong bibigyan niya ito ng lubos na kasiyahan sa maraming paraan, at sa wakas ay napagtanto niyang si Ahiko ay may malawak na karanasan. Kinabukasan, nang arap si Haruka tungkol sa wakas ay makamit ang kanyang nililigawan nang biglang sumulpot si Ahiko at tinanong kung nais niyang maranasan ang matinding pagkalapit sa kanya, tulad ng paghati ni Moises sa dagat. Nang tanungin ni Haruka kung bakit siya ganoon kahayag, ipinaliwanag niya na ang mga babaeng hindi nakapagbibigay ng sapat na kasiyahan sa kanilang mga lalaki ay madalas nagtatapos ng mag-isa, kaya dapat niyang sabihin sa kanya kung ano ang gusto niya. Namumula ngayon, sinabi ni Haruka na isa siyang masunerang soy boy na gustong-gusto ang lahat, na sa tingin niya ay medyo interesante. Pagkatapos ng klase, inutusan ng guro si Ahiko na dalhin ang mga libro sa kanyang opisina. Ngunit nang mag-alok si Haruka na tumulong, napagkamalan siya ni Ahiko na isang taong mahilig tumanggap ng utos mula sa isang dami-mami. Matapos nilang ihatid ang mga libro, pinagalitan siya ni Ahiko sa pag-aakalang masisiyahan ito sa kanya. Ngunit sinabi niya rito na hindi siya masokista. Maya-maya, nagtungo siya sa bubong upang mananghalian kasama niya at nakita niya itong may pinakikinggan sa kanyang telepono. Nang tanungin niya kung ano ang pinakikinggan nito, sinabi niya rito na nanunood siya ng mga tutorial kung paano kontrolin ang kanyang gag reflex. Hindi pinansin ang kanyang kalokohan, umupo si Haruka sa tabi niya at tinatanong kung pwede siyang kumuha ng litrato niya, pero pinadalhan niya ito ng ilang gun material, sa halip, na ikinagulat nito. Kalaunan sa klase, narinig ni Ahiko ang isang babaeng umiiyak dahil hindi siya makahanap ng kasintahan, kaya binigyan niya ito ng kakaibang payo para makakuha ng lalaki, na naging dahilan para tumakbo ang babae sa kahihiyan. Pagkatapos niyon, nagsimulang magtsismisan ng ibang babae sa klase tungkol kay Ahiko na kakaiba, na nagpapaisip sa kanya kung ganoon din ang nararamdaman ni Haruka tungkol sa kanya. Sa sandaling yun, dumating si Haruka at marahang inanyayahan siyang maglakad pa uwi kasama siya, na ikinapula ng kanyang mukha nang mapagtanto niyang hindi siya iniisip ng masama. Kinabukasan, habang naglalakad sila papunta sa klase, napansin ni Haruka ang isang bagay sa tainga ni Ahiko, ngunit nang tangkain niyang tanggalin, mabilis itong umurong. Pagkatapos, inamin niya na ang kanyang mga tainga ang kanyang sensitibong bahagi, ngunit sa sandaling yun, hindi sinasadyang itinulak ng grupo ng mga lalaki si Haruka palapit kay Ahiko, na ikinahiya nilang dalawa. Nang maglaon sa klase, tinanong ni Ahiko kung bakit mukha siyang pagod, at sinabi niya rito na nag-aaral siya hanggang hating gabi. Sa sandaling yun, dumating ang kanyang kaibigan mula pagkabata na si Shizuka at inakusahan siyang may ginagawang hindi nararapat. Mabilis siyang pinatahimik ni Haruka at pagkatapos ay ipinaliwanag kay Ahiko na si Shizuka ay ang kanyang kaibigan mula pagkabata. Kaya ipinakilala ni Ahiko ang sarili niya bilang nobya ni Haruka. Nang marinig ito, nagkunwari si Shizuka na umiiyak at tinukso si Haruka tungkol sa pandaraya, ngunit itinanggi ni Haruka ang lahat. Sa kabila nito, nagkaroon si Ahiko ng impresyon na malandi sila, at nang lalo itong pinalala ni Shizuka sa pag-arte na parang malandi, nagsimula siyang sumigaw sa kanya na tumigil. Upang makabawi, dinala niya sila sa arcade pagkatapos ng klase at itinulak sila sa photo booth, kung saan sila nagkuhaan ng mga larawan ng magkasama. Sa pagkakataong ito, naisip ni Haruka na tumutulong si Shizuka, ngunit pagkatapos ay sinulatan niya ang mga larawan ng mga text na may halong pambubuyo upang mas lalo siyang tuksuhin. Kinabukasan sa paaralan, muli siyang nagpakita at nagsimulang hawakan ang dibdib ni Ahiko, bago iminungkahi na dalhin nila ni Ahiko ang kanilang relasyon sa susunod na antas sa pamamagitan ng pagiging mas matindi.
Napansin ito ni Ahiko at inanyayahan si Haruka sa storage room ng gym, at nagsimulang kabahan si Haruka, iniisip na may mangyayari. Gayunpaman, nakita niya si Ahiko na nakasuot ng payaso, handang bigyan siya ng kakaibang sorpresa. Nalaman niya kalaunan na hindi kasing masama si Haruka gaya ng iniisip niya, at humingi siya ng tawad sa kanyang pagmamalabis. Habang naglalakad sila pabalik, iniisip niya kung paano pa niya ito madadala sa susunod na antas at nagpasya siyang bamulong. Malumanay na tunog sa tenga ni Haruka. Nang subukan niya ito sa totoo, ay napaupo niya si Haruka at nalungkot sa pag-iisip na siya ay bigo bilang isang kasintahan. Gayunpaman, nakita ni Haruka na ginagawa niya ang kanyang makakaya at inalo siya, na ikinapula ng kanyang mukha. Sinabi niya sa kanya na huwag pilitin ang anumang bagay, at dapat silang maging mas malapit sa isa't isa sa kanilang sariling bilis. Ang marinig ito ay nagpaga ng kanyang loob, at pumayag siyang dahan-dahanin ito hanggang sa mas maging malapit sila sa isa't isa. Kinabukasan, nagsimulang umulan, at habang gustong maghintay ni Haruka, iminungkahi ni Ahiko na tumakbo na lang sila pauwi, umaasang siya ay maakit matapos makita ang kanyang manipis na suot. Sa sandaling yun, nakita niya ang isang estrangherang babae na nakahawak sa kanya. Braso ng lalaki, kaya nang ilabas ni Haruko ang kanyang payong, nagsimula siyang mamula at hiniling na bigyan siya ng oras para makapag-adjust. Nang gabing yun, nag-alala si Haruka sa kalusugan ni Ahiko dahil umuwi sila ng walang payong at nagpasya siyang i-text ito. Gayunpaman, napansin niya ang kanyang kapatid na si Kenata na nakatingin sa kanya ng kakaiba at tinanong kung anong problema niya. Pagkatapos ay niyaya niya ang sarili sa kanyang silid at nagsimulang kumilos ng kakaiba at mapanukso. Ngunit pinigilan ni Haruka ang kanyang sarili sa paggawa ng anumang hindi nararapat at nag-iwan ng text kay Ahiko. Nakita ni Kenata ang pangalan ni Ahiko at nagtanong kung sino ito, at nang sabihin niyang girlfriend niya ito, napaluha si Kenata dahil hindi na siya magkakaroon. Solong-solo niya si kuya. Kahit nanginginig, nagkunwari siyang hindi apektado para magmukhang mature, ngunit madali siyang nababasa ni Haruka. Pagkatapos, pinapahagod niya ang kanyang ulo, na nakapagpabuti ng kanyang pakiramdam, ngunit nang tumawag si Ahiko kay Haruka, nagseselos siya at umalis ng silid. Pagkatapos, pinakinggan niya ng palihim ang kanilang usapan at nagsimulang magtaka kung anong klaseng babae si Ahiko, kaya kinabukasan sa eskwelahan, nagpasya siyang hanapin ito. Sa kasamaang palad, nahuli agad siyang nagkukubli sa loob ng ilang segundo at hindi sinasadyang ibinunyag kay Haruka na nagpunta siya para manmanan si Ahiko. Sa sandaling yon, nagpakita si Ahiko, at sobrang naninibugho si Kenata dahil nakuha ng kuya niya ang pinakamagandang babae sa eskwelahan. Nang batiin siya ni Ahiko, nagmamadaling sinabi ni Kenata na laging ibinabahagi ni Haruka ang kanyang merienda sa kanya at binibigyan din siya ng paghaplos sa ulo. Buong kumpiyansa niyang iginiit na laging uunahin ni Haruka ang kapatid niya, anuman ang mangyari, ngunit napagkamala ni Ahiko ang pagmamahala ng magkapatid para sa iba. Nang magsimulang maging medyo sobrang matapang si Kenata, nagpasya si Haruka na pakalmeyin siya ng paghaplos sa ulo, ngunit nag-aalala si Ahiko, iniisip na bibigyan niya siya ng paghaplos sa ulo na may ibang kahulugan. Napansin ang di pagkakaunawaan, dinala ni Haruka si Ahiko sa bubong, kung saan niya nilinaw ang lahat. Ngunit si Ahiko ngayon ay may malaking kalokohan at gusto niyang ipahanap siya kay Haruka habang nagpapanggap na nasa loob ng washing machine at hindi makalabas. Sumusubaybay si Kenata sa kanila, at nang makita niyang nagiging mas malapit sila, lumundag siya at nagsimulang magtampo ng sobra. Nang subukan siyang aliwin ni Haruka, mahigpit nitong hinawakan ang kanyang kamay at hindi sinasadyang naitulak si Ahiko pabagsak. Mabilis na sinuri ni Haruko si Ahiko, ngunit humingi ng tawad si Ahiko sa pagtakip sa kanyang harapan at hindi pagpapaunlak na masulyapan ang kanyang tanawin. Pagkatapos noon, nagpasya si Haruka na sermonan si Kenata, ngunit nang makita niyang nanginginig na ito sa takot at humihingi ng tawad, nagpasya siyang hayaan na lang siya. Sumama si Ahiko sa kanila at nilinaw ang lahat, binigyan pa si Kenata ng panyo bilang tanda ng pakikipagkaibigan, na nagpaiyak sa kanya. Sa huli, masayang pinili ni Kenata na maging kaibigan ni Ahiko, at ang makita silang magkasundo ay nagpasaya kay Haruka. Ilang araw pagkatapos nito, inanunsyo ni Ahiko ang linggo ng paglilinis sa buong campus, at nagsimulang magreklamo ang mga lalaki dahil ayaw nilang gawin ito.
Gayunpaman, sinabi niya sa lahat na ituring ito na parang nagtatago sila ng kanilang mga goon magazine mula sa kanilang mga usiserang ina, at ito ang nagpaga ng kalooban ng lahat. Sa paglilinis, tinuruan ni Ahiko si Haruko kung paano maglabas ng hangin mula sa mga spray can bago itapon ang mga ito. Kalaunan, ipinasa niya ang kaalamang ito kay Shizuka, ngunit nakahanap ito ng paraan para gawin itong mapanukso. Pagkatapos, nakita niya si Hinata na nakasakay sa Wallace na parang galing sa Hogwarts, ngunit nang sabihan niya itong magtrabaho, nagsimula itong sumakay sa Wallace sa isang ganap na kakaibang paraan. Sa kabilang banda, nakita ni Ahiko ang ilang lalaki na sinisira ang ilang personal na gamit, at pinagbibiro nila na parang itinatapon ng isang babae matapos makuha ang kanilang layunin mula rito. Nang dumating si Haruka, tinanong niya kung sisirain din niya ang kanyang personal na gamit, ngunit sinabi nitong pinahahalagahan niya ang mga bagay na kinakapitan niya. Dahil dito, napagtanto ni Ahiko na hindi niya ito gagamitin at basta na lang babalewalain. At dahil dito ay namula siya ng husto, na hindi naman maintindihan ni Haruka. Nang gabing yun, nanood siya ng isang programa sa telebisyon na nagtuturo na ang daan sa puso ng isang lalaki ay sa pamamagitan ng kanyang bibig, kaya nagpasya siyang magluto para kay Haruka. Gayunpaman, ang resulta ay nakagawa siya ng isang bagong nilalang na may malay at labis siyang nahihiya upang buksan ito sa harap ni Haruka. Sa sandaling yun, casual na pumasok si Shizuka at nagsimulang kumain ng sarili niyang masarap na tanghalian, kaya lumuhad si Ahiko at nagmakaawa kay Shizuka na turuan siya kung paano magluto. Dahil doon, nagdaos si Shizuka ng klase sa pagluluto kasama sina Ahiko at Haruka sa kanyang lugar. Doon, tinuruan niya si Ahiko kung paano maghanda ng nilagang karne, habang sinasamantala rin ang bawat pagkakataon para magbiro ng may dalawang kahulugan. Lumapit din siya kay Haruka at bamulong sa tainga nito na may pagnanais din siya para sa kanya, na labis na ikinagulat at ikinabigla ni Haruka kaya kinailangan niyang magtungo sa palikuran para kalmeyin ang kanyang sarili. Nang bumalik siya, narinig niya sina Shizuka at Ahiko na nag-uusap sa paraang may mga pahiwatig, at inakala niyang may pribado silang ginagawa na may kakaibang kahulugan, na muling gumising sa kakaibang pakiramdam niya. Sa katotohanan, sinadya ni Shizuka ang magsalita ng mga bagay na may dalawang kahulugan para mas lalong guluhin ang isip ni Haruka at magkaroon ng pagnanais. Di nagtagal, natapos na ang mga babae sa paggawa ng nilagang baka, at nang ituro ni Haruka na tila labis na masaya si Shizuka, sinabi niya na ito ay dahil matagal na siyang hindi nakasabay kumain ng sinuman. Sandali, ipinapaalala sa kanya na gabing-gabi na umuuwi ang kanyang mga magulang. Pagkatapos, tinikman ni Haruka ang pagkain at pinuri ang luto ni Ahiko, na siyang nagpamula sa mukha nito. Naalala niya pagkatapos na nakalimutan niyang gumawa ng panghimagas, ngunit sinabi ni Shizuka na gamitin na lang niya ang saging bilang panghimagas sa isang mapanuksong paraan, na may pahiwatig sa kanyang katawan, at tapusin na ang araw. Sinabi rin niya na gusto niyang tikman ang saging ni Haruka, at nakisakay naman si Haruka sa biro, na nagbigay sa kanya ng mas maraming dahilan para maging mapanukso. Pagkatapos ng hapunan, nagpasya si Haruka na ihatid si Ahiko pauwi, ngunit umulan muli, at natuwa si Ahiko na nadala niya ang kanyang payong. Gayunpaman, nang makita niya na mayroon din si Haruka, nagpasya siyang ibahagi ito sa kanya. Habang naglalakad sila, napansin ni Haruka na hindi pa rin siya lubos na komportable, ngunit masaya siya na patuloy silang umuusad. Sa katapusan ng linggo, sinabi ni Ahiko sa ama niya, si Natsuo, na darating ang tunay niyang daddy ngayon, at sinabi nitong masakit sa kanyang puso na malaki na ang kanyang anak. Gayunman, sinabi ni Ahiko na ang tunay na sakit ay mararamdaman niya sa kanyang pagkababae pagkatapos ng mangyayari sa pagitan nila ni Haruka. Dahil kinakabahan si Natsuo, sinabi ng nanay ni Ahiko, si Fuyumi, na maglakad-lakad muna siya habang umalis si Ahiko para mamili ng grocery. Di nagtagal, dumating si Haruka sa kanyang lugar at sinalubong ni Fuyumi, ngunit siya'y napakaganda at may mambak na dibdib kaya napagkamalan niya itong si Ahiko. Matapos siyang humingi ng paumanhin, sinabihan siya nito na pumasok sa loob dahil may inihanda siyang kasiyahan para sa kanya, na nagpakutob sa kanyang pakiramdam. Sa loob, inalok niya ito ng tsaa at pagkatapos ay diretsahang tinanong kung may dala siyang pananggalang dahil ayaw niyang mabuntis agad si Ahiko. Tinanong din niya kung may kapatid ito, at masayang sinabi ni Haruka na mayroon siyang masiglang nakababatang kapatid. Nang marinig ito, sinabi ni Fuyumi na si Akihiko lamang ang kanyang anak at iniisip niyang bigyan ito ng kapatid,
kaya hiniling niya kay Haruka na magrekomenda. Isang yoga posisyon na mas akma para magkaroon ng babae. Ngayon, naiilang, inilayo ni Haruka ang atensyon ni Fuyumi sa pamamagitan ng pagturo sa photo album, at habang pinapakitaan siya ni Fuyumi ng mga lumang litrato ni Ahiko, nanunood si Natsuo mula sa labas na parang isang mahina at walang magawang tagamasid. Habang napapansin ni Haruka na si Ahiko ay nagbabasa ng mga libro sa halos lahat ng litrato, naalala ni Natsuo ang kanyang mga unang taon sa piling ni Ahiko. Nag-alala siya na lumaki si Ahiko na kamumuhian siya, ngunit naghanda si Fuyumi ng pelikulang I Love Papa, isang edisyong may hindi angkop na tema upang maiwasan ang problemang iyon. Ilang taon ang lumipas, pinunit ni Ahiko ang kanyang drawing at nagsimulang umiyak. Pero inasikaso ito ni Fuyumi sa pamamagitan ng pagsabi sa kanya na umiyak lang kung may lalaking manira ng kanyang mga cake. Bumalik si Ahiko at tinanong kung bakit siya nakatayo sa labas. Sa loob, tinulungan ni Haruka si Fuyumi maglinis, pero nang kumalam ang sikmura niya, sinabi niyang gusto niyang kumain kasama si Ahiko at inanyayahan si Fuyumi na sumama. Gayunpaman, nagsimulang mamula si Fuyumi, iniisip na gusto nito ang mga babaeng may asawa, at nag-alok ng kanyang sarili sa kanya. Bago pa niya maipaliwanag ang di pagkakaunawaan, bumalik si Ahiko bitbit ang pananghalian, pero nang sabihin ni Fuyumi kay Ahiko na gusto ni Ahiko na sa pamilya lang maghanap ng kapareha, nagsimula rin siyang mamula. Nang sandaling yon, napansin ni Haruka si Natsuo na nakatayo sa likuran. At mabilis na nagpakilala sa matanda para makatakas sa sitwasyon, pero nagpaisip ito kay Fuyumi na si Haruka ay medyo malambot. Di nagtagal, paalis na si Haruka, at sinabi ni Natsuo sa kanya na alagaan ang kanyang anak. Matapos umalis si Ahiko para ihatid siya, nalungkot si Fuyumi dahil hindi niya naaliw si Haruka na nagpapaalala sa kanya sa panahong nagpupuyat si Fuyumi dahil sa kanya. Sinisigurado niya kay Fuyumi na mahusay siya bilang isang ina at asawa, at labis itong ikinatuwa ni Fuyumi. Ilang araw pagkaraan, umuwi si Natsuo galing sa trabaho at nakita sina Fuyumi at Ahiko sa sala. Nang sumama siya sa kanila, sinabi ni Fuyumi kay Natsuo na may date si Ahiko at Haruko bukas at binibigyan niya ng payo ang kanyang anak. Naalala ni Natsuo ang kanyang unang date, at idinagdag ni Fuyumi na ang silid na pinuntahan nila dati para sa pagpapalagayang loob ay hindi na available. Pagkatapos ay sinabihan ni Fuyumi si Ahiko na pagbigyan si Haruka para mapanalunan ito, ngunit nang sabihin ni Natsuo na masyado pang maaga para doon, sa halip ay sinabi ni Fuyumi na gumawa na lamang si Ahiko ng sarili niyang pananaliksik. Nang gabing yun, nalaman ni Ahiko na mukhang cute ang mga babae kapag inihilig nila ang kanilang ulo, kaya ginugol niya ang buong gabi sa pagpaprakti ng kanyang mga anggulo. Kinabukasan, nang dumating si Haruka sa bahay niya, namangha siya sa ganda ni Ahiko. Nang maglaon, habang nakasakay sila sa tren, nakakita sila ng isang pangit na magkasintahan na nagpapakita ng hindi nararapat na paglalambingan sa tren. At habang nandidiri si Haruka, sinusuri ni Ahiko ang lahat ng kanilang ginagawa para mas mapasaya niya ng lubusan si Haruka mamaya. Di kalaunan, pumunta sila sa sinehan para manood ng romantikong pelikula, ngunit nang maging masyadong romantiko ang pelikula, kinabahan si Haruka habang sinusulat naman ni Ahiko ang lahat. Pagkatapos nyon, pumunta sila sa isang kafe kung saan masaya niyang sinabi kay Haruka na nakakolekta siya ng napakaraming materyales para sa kanyang pananaliksik at malapit na niya siyang bibigyan ng matinding kasiyahan na parang aagaw sa kanyang kaluluwa. Kasunod nyon, natapos ang araw at inihatid ni Haruka si Ahiko sa kanilang bahay, sinabi sa kanya na lubos siyang nasiyahan sa kanilang pagsasama. Sa sandaling yon, napagtanto ni Ahiko na siya ay masyadong abala sa pagkuha ng mga tala kaya nakalimutan niyang i-enjoy ang date, at nagdulot ito sa kanya ng masamang pakiramdam. Naguluhan si Haruka at sinubukan niyang pasayahin si Ahiko sa pamamagitan ng pag-imbita rito sa isa pang date kung saan makikita nila ang mga cherry blossoms sa susunod na linggo. Nang marinig ito, muling sumaya si Ahiko at iminungkahi na mag-picnic din sila sa araw na yun, bago maglista ng 12-dosenang merienda na dadalhin niya. Ilang araw pagkatapos, masayang naglakad si Haruka papunta sa klase habang inaasam ang susunod nilang date. Sa sandaling yun, nasalo niya ang isang bumagsak na Ahiko na nagsabing hindi siya nakatulog dahil sa sobrang pananabik din sa kanilang date. Pagkatapos ay napaluhod siya at mahinang humikbi kung gaano niya kagusto ang date, ngunit ang lahat sa paligid nila ay napagkamalan nitong kainahinala. Kaya dali-daling dinala ni Haruka si Ahiko sa opisina ng nurse.
Doon, sinabi niya kay Ginang Coach Shimizu na kailangan si Ahiko tingnan. Ngunit sinabi niya na kailangan itong bigyan siya ng pabor na hindi nararapat upang makita si Ahiko. Pagkatapos, sinabi niya na nilalagnat si Ahiko at kailangan itong tawagan ang mga magulang nito upang sunduin siya. Iniwan niya si Ahiko sa pangangalaga ni Haruka, at ipinangako ni Ahiko kay Haruka na gagaling siya bago sumapit ang linggo para makapag-date sila. Sinabi ni Haruka na huwag siyang mag-alala at uminom ng juice, ngunit naibuhos niya ang lahat sa kanyang harapan. Lalo pang lumala ang sitwasyon, dahil sa lagnat ay nawala siya sa sarili, at nagsimula siyang kumilos ng lubhang kakaiba at walang preno. Saktong pagpasok ni Fuyumi sa infirmary. Pagkatapos ipaliwanag ni Haruka ang nangyari, inihatid ni Fuyumi si Ahiko pauwi, ngunit nagsimulang umulan pagkatapos noon. Kinabukasan, tumawag si Ahiko kay Haruka at masaya siyang nagmadali papunta sa bahay nito, kung saan sinabi ni Ahiko sa kanya na ayos na siya at handa na para sa kanilang date. Masaya silang nagmamadaling pumunta sa viewing spot, para lang malaman na nalaglag na ang mga bulaklak dahil sa ulan kahapon. Dahil dito, labis na nalungkot si Ahiko, at nagsimula siyang maghanap ng mga paraan upang mabawi ang araw na ito. Nang makita siyang nag-aalala, sinabi ni Haruka sa kanya na mag-relax, dahil maaari silang laging bumalik. Sa susunod na taon, at ang pagkatanto niya na gustong makasama siya ni Haruka ng pangmatagalan ay nagpapasaya sa kanya. Sa ibang lugar, isang babaeng blonde ang lumilipat mula sa kanyang eskwelahan para sa mga babae lamang, at ang lahat ng mga kaklase niyang babae sa paligid niya ay kinawayan siya ng palm. Pagkaraan, dumating siya sa eskwelahan ni Haruka at ipinakilala ang sarili bilang si Rina sa klase. Nagsimulang magtsismisan ng mga babae sa klase dahil si Rina ay galing sa isang napakayamang eskwelahan, at sinabi ni Rina na excited siyang magkaroon ng mga bagong kaibigan dito. Sa sandaling naisip ni Haruka na mukha siyang normal, agad niyang sinabi sa klase na gusto niyang makipag-ugnayang pisikal sa mga lalaking mabalahibo, na nagdulot ng matinding pagkataranta sa klase. Pagkatapos, sinubukan ni Rina na kausapin ang ibang mga babae, ngunit sila lahat ay umiiwas sa kanya dahil sa naunang pahayag niya. Doon bumati sina Ahiko at Haruka, at ipinakilala ni Ahiko ang sarili bilang class rep. Tinanong siya ni Rina kung bakit siya iniiwasan ng lahat, at isiniwalat na ang pinag-uusapan niya pala ay ang aso ng kanilang pamilya, at hindi naman talaga mga lalaking mabalahibo. Isiniwalat din niya na sa eskwelahan ng mga babae lang siya nakapasok, kung saan nagkaroon siya ng ugnayan sa ibang babae sa pamamagitan ng mapaglarong paggalaw ng kanilang dibdib. Dahil hindi pa siya nakikipagkaibigan sa lalaki, naniniwala siyang ganoon din sa mga lalaki at nagtanong kung pwede niyang galawin ang maselang bahagi ni Haruka. Habang umurong si Haruka, naniniwala si Rina na ayaw nitong makipagkaibigan sa kanya hanggang sa ibigay ni Ahiko isang matalim na tingin. Pagkatapos, ipinaliwanag niya kay Rina na sila ni Haruka ay may relasyon, at tinanong ni Rina si Ahiko na ipaliwanag ang mga bagay na nagugustuhan niya sa lalaking iyon. Inilista ni Ahiko ang lahat ng magagandang bagay, kasama na ang tungkol sa kanyang maliit na ari, na nakita ni Rina na interesante dahil puro babae pa lang ang nakita niyang may relasyon. Pagkatapos ay sinubukan niyang gumawa ng isang kakaibang paraan ng pakikipag-ugnayan kay Ahiko, iniisip na ganito normal magbuo ng pagkakaibigan ang mga tao. Ngunit sinabi ni Ahiko sa kanya na magtanong na lang sa isang instruktor. Agad niyang dinala si Rina kay Ginang Coach Shimizu at hiniling na turuan niya si Rina tungkol sa mga lalaki, nang hindi niya namamalayan na siya ang walang kwentang tao sa campus. Sa oras ng tanghalian, nakatayo si Rina sa harap ng lunch machine at sinabi kay Ahiko na siya ay C. Ngunit naisip ni Ahiko na ang tinutukoy niya ay sukat ng bra at sinabi na mas malaki pa ang kanya kaysa si agad na sinabi ni Haruka sa kanya na ang tinutukoy ni Rina ay ang menu ng tanghalian, ngunit nakisakay si Rina at sinabi na gusto niyang tikman ang kanyang C+ na dibdib. Pagkatapos, pumunta sila sa bubong ng paaralan, kung saan tinanong ni Rina si Haruka na sabihin sa kanya ang mga paksa na kinagigiliwan ng parehong lalaki at babae. Iminungkahi ni Haruka na pag-usapan ang tungkol sa musika, at ibinahagi ni Rina ang kanyang mga interes sa musika, na isang medyo kakaiba para sa kanya. Pinaglaro siya ni Haruka ng mga laro sa kanyang telepono, at inamin niyang nagugustuhan niya ang mga ito, kahit hindi siya pinapayagan ng nanay niya. Tinanong ni Haruka kung anong klase ng laro ang gusto niya, at sinabi niyang gusto niya yung mga nagpapahirap sa kanya.
Pagkatapos, habang naglalakad sila sa pasilyo, biglang sinabi ni Rina kay Haruka na samahan siya sa banyo dahil naniniwala siyang yun ang pinakamagandang paraan para lumalim ang pagkakaibigan. Gayunpaman, nang sawayin siya ni Haruka, nalungkot siya, kaya sinabi ni Ahiko kay Haruka na pag-isipan itong muli. Sa mga sandaling yun, dumating si Shizuka at tinanong sila kung sino ang babaeng blonde, at ipinakilala siya ni Haruka bilang bagong transfer estudyante. Agad sinabi ni Shizuka sa kanya na silang dalawa ni Haruka ay mahilig sa mga kakaibang gawain sa kama, ngunit nang sabihin ni Rina na gusto niya ng freeway, napagtanto ni Shizuka na may karibal siya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Rina na nagsasagawa siya ng pananaliksik kung paano makipagkaibigan sa mga lalaki, at sinabi ni Shizuka sa kanya na gamitin ang pag-uga-uga ng kanyang dibdib. Nang hilingin ni Rina na ipakita niya ang ibig niyang sabihin, nag-aatubili niyang inuga ang kanyang surfboard at pagkatapos ay nagsimulang umiyak, nagdulot ito ng pagkataranta kay Rina habang tinatanong kung may nagawa ba siyang nakasakit sa kanya. Habang nagkukumpulan ng mga tao, sinubukan ni Ahiko na ayusin ang sitwasyon sa pagsasabi sa lahat na si Haruka ay hindi nananamantala ng bata kundi ang reinkarnasyon ni Jeffrey Epstein na sumisira sa kanyang reputasyon sa buong eskwelahan. Pagtatapos ng araw, nagpasalamat si Rina sa kanilang dalawa sa pagbibigay sa kanya ng isang makulay na unang araw at tinanong kung magkaibigan na sila ngayon. Nang sabihin nilang oo, labis siyang natuwa at binigyan sila ng halik pamamaalam na ikinasira ng kanilang isip. Sinabi ni Haruka na ang magkakaibigan ay karaniwang hindi naghahalikan sa pisngi, at inakala ni Ahiko na para sa kanya yon, na nagsasabing dapat sa labi na lang sila maghalikan. Kinabukasan, nakita ni Haruka si Rina na naguguluhan at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Luhaan, sinabi niya kay Haruka na pinutol ng isang lumang kaibigan ang ugnayan sa kanya matapos niyang hingin na maging scissor sister niya. Nang marinig ito, sumingit si Ahiko at nangakong magiging kaibigan niya habang buhay. Kaya agad hinimas ni Rina ang kanyang dibdib. Pagkatapos, sinabi niya rito na dinilaan siya kagabi, at nang manood ang klase na gulat, agad ipinaliwanag ni Haruka sa kanila na ang tinutukoy ni Rina ay ang kanyang mga alagang aso. Tinanong ni Ahiko ang kanilang mga pangalan, at sinabi niya na Butter at Margarine ang mga ito, at madalas niya itong ipasyal. Iminungkahi ni Haruka kay Ahiko na dapat din silang maglakad-lakad, at inakala ni Ahiko na sinasabi nito na gusto siyang ipasyal na parang aso. Pagkatapos ay nagplano si Rina ng biyahe sa zoo kasama sila, kaya doon sila nagkita ni Shizuka. Doon, isiniwalat ni Ahiko na siya ay eksperto pagdating sa mga hayop dahil dati ay dinadala siya ng kanyang ina dito para makita ang mga hayop. Samantala, nag-uusap sina Furimi at Natsuo sa sala. Pinag-uusapan kung gaano kabilis lumaki si Ahiko at ngayon ay nasa isang may sensinang relasyon na sa kanyang nobyo. Naalala niya tuloy ang panahong sila'y nagde-date, at iminungkahi ni Natsuo na buhayin nila ang kanilang nakaraang kasikatan sa pamamagitan ng muling pagde-date. Agad na tinawagan ni Furimi ang zoo, at napagpasyahan din nilang pumunta roon. Samantala, nilaibat ng grupo ang zoo at lubos na nasiyahan sa lahat ng pasyalan hanggang sa makasalubong nila ang isang aso na may nakakagulat na laki sa bandang likuran. Nagsimulang magkaroon ng malikot na isip ang mga babae matapos itong makita, at nang balisang imungkahi ni Haruka na tingnan na lang nila ang mga higanteng pagong sa halip. Sinabihan nila siyang ipakita ang sarili niyang higanteng pagong. Samantala, dumating sina Furimi at Natsuo sa zoo, at si Furimi ay natuwa matapos makita ang trunk ng elepante. Di nagtagal, nakita niya ang isang umiiyak na batang babae na noalay sa mga magulang, at ang makita si Furimi na inalo ito ay nagpuno kay Natsuo ng pagmamalaki. Gayunpaman, tinuruan ni Furimi ang bata kung paano pumalakpak ang mga unggoy na ikinataranta ni Natsuo. Sa kanyang pagkataranta, napilay ang kanyang bukong-bukong, at kinailangan siyang alalayan ni Furimi pabalik, na nagpaalala sa kanya ng isang nakaraang date kung saan nangyari ang parehong bagay. Tulad noon, si Furimi ay hindi nagalit kundi talagang masaya na nakasama niya ang kanyang mapagmahal na asawa, at ikinagagalak niya na napakasala niya ang tamang babae. Kalaunan, nang magpasya na ang grupo na tapusin ang araw, hinayla ni Shizuka sina Rhino, Yuzo, Haruka, at Ahiko para magkaroon sila ng sandaling magkasama. Habang naglalakad pabalik, nagkadikit ang kanilang mga kamay nang hindi sinasadya, at nagsimula silang mamula ng husto. Nang akmang maghahawak na sana sila ng kamay, nakasalubong nila sina Natsuo at Furimi.
Ilang araw pagkatapos, nakita ni Haruka na nilagyan ni Shizuka si Ahiko ng tainga ng pusa, at sinabi niya na bumagay ito. Pagkatapos, sinubukan ni Shizuka na tumalon sa kanya na parang pusa, ngunit nailigay niya ito, para lamang isingit ni Ahiko ang kanyang ilong kung saan ito hindi nababagay. Nang gabing yun, nagreklamo si Shizuka na binigyan siya ng kanyang tatay ng isang trinket na pang-alarm, at hindi niya raw ito gagamitin kailanman. Maya-maya, nakaisip siya ng isang kakaibang ideya at nagtungo sa banyo, kung saan niya ito ginamit sa isang hindi angkop na paraan. Pagkatapos nito, nakasalubong nila si Rhino, na masiglang nagkwento na binilhan siya ng kanyang nanay ng cellphone, at ngayon ay mapapanood na niya ang buong bersyon ng Rito of Healer sa 4K. Habang binabati nila siya, sinabi niya na master na niya ang tamang pagtanggap ng tawag, kaya't hiniling ni Ahiko na ipakita niya ang mga ito. Pagkatapos ay tinawagan niya si Ahiko at tinanong kung anong kulay ng plot armor ang suot niya ngayon, at sinabi ni Ahiko na siya ay naglalagay sa bag ng pink na may guhit. Pagkatapos, napansin niya na malakas ang signal ng telepono ni Haruka, at ipinakita rito na wala siyang signal. Naniniwala si Haruka na may humaharang sa signal, at naniniwala siya na ito ay ang kanyang malaking dibdib. Pagkatapos ay humingi siya ng turo kung paano mag-selfie, at matapos kumuha si Haruka ng isa para sa kanya, napagtanto niya na pwede siyang maglagay ng filter dito. Pagkatapos tingnan ng mga ito, sabik siyang tumatakbo sa paligid at ipinagsasabi sa lahat na nagpa-facial siya kay Haruka, na nagpaisip sa lahat na may ipinatalsik ito sa kanyang pisngi, habang hinahabol siya ni Haruka para pigilan. Tinanong ni Kana kung ano ang ibig sabihin ng facial pic, at bago pa makapagpaliwanag si Ahiko ng buo, pinigilan siya ni Shizuka. Mamaya, si Shizuka nagrereklamo na hindi bumababa ang kanyang buhok, at sinabi ni Rina na pareho silang may problema. Tinanong ni Haruka kung ano ang ibig niyang sabihin dahil maayos naman ang kanyang buhok, at inihayag niya na ang tinutukoy niya ay ang buhok sa kanyang pribadong bahagi. Kinabukasan, kumanta siya sa klase na inaaitan niya ang kanyang pribadong bahagi, at labis na humanga si Ahiko sa kanyang boses kaya humingi siya ng leksyon. Gayunpaman, inakala ni Rina na humihingi siya ng leksyon sa pag-ahit, at dinala siya sa banyo. Nang maglaon, sinabi ni Ahiko na napakahalaga ng oras na silang dalawa lang sa isang relasyon, ngunit nang sabihin ni Haruka na mahal niya ang bawat segundo na kasama siya, pumayag siyang bibigyan siya ng kamay. Natutunan din niya na kapag romantikong inangat ng isang mangingibig ang iyong baba, pinapabilis nito ang tibok ng iyong puso, at nagsimulang mamula si Haruka, iniisip na susundan niya iyon ng isang halik. Idinagdag niya na gusto rin niyang matutong basahin ang kanyang mukha, at sinabi sa kanya na huwag siyang kausapin, at umiiwas si Haruka sa pagtingin sa mata dahil ayaw niyang mahalata na iniisip niya ang halikan siya. Kalaunan sa klase, napagtanto ni Haruka na nakalimutan niya ang kanyang libro. Ngunit naramdaman ito ni Ahiko at agad na ibinahagi ang kanyang libro sa kanya. Habang nagtetest, naubusan siya ng tingga ng lapis, at agad niyang ibinigay ang kanya. Pagkatapos, nang mahulog ang kanyang pambura, mabilis niyang pinulot ito pero nauntog ang ulo niya sa mesa, na nagpasama ng loob sa kanya. Sa oras ng tanghalian, dali-dali niya itong dinalhan ng tinapay na tsokolate dahil akala niya ay gusto nito. Pero tinawag siyang walang modo ng ilang lalaki dahil pinagagawa niya sa isang magandang babae ang mga gawain niya. Sa klase ng PA, hinabol siya ni Ahiko para bigyan ng pampalamig, pero sinabihan niya ito na huwag masyadong magpagod. Naniniwala siya na hindi pa sapat ang ginagawa niya at nangako na mas magsisikap, na naging dahilan para magsalita ng masama ang iba tungkol kay Haruka. Kalaunan, napansin ni Rina si Ahiko na binabasa ang mukha ni Haruka at sinabi sa kanya na basahin din ang kanya, pero narinig ni Ahiko na umungol ang tiyan niya at sinabihan siya na siya ay gutom. Sakto namang dumating si Shizuka at sinubukang basahin ang mukha ni Haruka, napansin na gusto rin itong kumain ng tulad ng inihaw niyang baka. Nang marinig ito, sinubukan ng tatlo na hulaan kung ano ang gustong kainin ni Haruka, at ninais ni Haruka na sana ay natulog na lang ang kanyang mga magulang noong gabing siya ay ipinaglihi. Pagkatapos ng klase, niyaya niya si Ahiko na maglakad pa uwi kasama siya, ngunit hindi ito makakasama dahil may pulong siya. Umalis si Haruka ng mag-isa, habang si Akiho naman ay dumalo sa pulong ng kinatawan ng klase, determinado na pagbutihin ang paaralang ito. Sa pulong, iminungkahi niya na turuan ang mga lalaki na isuot ng tama ang kanilang mga pananggalang. Ngunit agad tinanggihan ng pinuno ng pulong na si Igarashi ang kanyang kahilingan.
May isa pang kinatawa na maiyang nagsabi na gusto rin ng mga lalaki ang sarili nilang silid palitan ng damit, at iniisip ni Ahiko na masamang ideya yun dahil gagamitin lang yun ng mga lalaki bilang kanilang lugar para sa kalokohan. Ngayon na naiinis, humingi si Igarashi ng isang tunay na suhestyon, at sinabi ni Ahiko na dapat payagan ang mga lalaki na magdala ng materyal na hindi angkop sa paaralan. Tinanong siya ni Igarashi kung bakit, at sinabi ni Akiho na ang pagbabasa ng ganoong mga libro ay maaaring magdulot ng mga bagong kaalaman tungkol sa iba't ibang posisyon, at nakakatulong din ito sa iba upang maibsan ang stress. Nagtalo si Igarashi na ang stress ay maaaring maibsan sa pamamagitan ng sports, ngunit sinabi ni Ahiko na inasahan niya na siya, upang maunawaan na hindi ito gumagana para sa lahat. Nang tanungin ni Igarashi kung ano ang ibig niyang sabihin, binalikan niya ang panahong narinig niya itong nag-eensayo ng dila sa kanyang silid-aralan. Kinakabahan namang ipinaliwanag ni Igarashi na nagpapraktis siya para sa mga sako, ngunit iniisip ni na Ahiko at ng iba pa na siya ay immoral at pinagtatawanan siya. Kinabukasan sa eskwelahan, sinumpong ng hikab si Ahiko, at humanap ng paraan si Haruko upang mawala ang mga ito. Sinabihan niya itong lumukso na parang kuneho. Ngunit ang pagkakita sa pag-alog ng katawan ni Ahiko ay nagpadama kay Shizuko ng kalungkutan tungkol sa kanyang sariling surfboard. Sakto namang dumating si Rina at sinubukan itong patigilin sa paghikab sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang tenga, ngunit nawala ng malay si Ahiko dahil sensitibo ang kanyang mga tenga. Sa klase ng agham, si Ahiko ay patuloy na sinisinok. Hindi alam na nagtatago si Shizuko sa aparador, handa siyang gulatin. Habang naghihintay si Shizuko ng tamang pagkakataon, bigla siyang nakarinig ng mga kakaibang tunog at nahulog mula sa aparador, iniisip na nagkakasayahan sina Haruka at Ahiko. Sa totoo, kinikiliti ni Haruka ang ilong ni Ahiko para bumahin siya. Nang bumahin siya, nawala ang kanyang sinok, ngunit si Shizuko naman ang sininok. Nakiusap siya kay Haruka na gawan ito ng paraan, kaya sinabi ni Haruka sa kanya na uminom ng tubig at idila ang kanyang dila, na nagdulot upang makagawa siya ng mga kakaibang mukha. Samantala, si Kana ay nasa labas bumibili ng merienda, kasama ang kaibigan niyang si Saki, at matapos pulutin ni Kana ang isang pambalot ng willy na may lasang tsokolate, nagkamali siyang ibinalik ito sa estante ng merienda. Nakita ito ni Saki at inakala niyang ito ay isang premium na tatak ng tsokolate, kaya nagpasya siyang bilhin ito. Casual niya itong dinala sa counter, kung saan labis ang gulat ng lalaki. Iniisip na si Saki ay isang babaeng walang pakundangan. Bago siya umalis, inalok niyang balutin ito sa isang paper bag, ngunit casual na sinabi ni Saki na huwag na dahil dadalhin niya ito diretso sa eskwelahan, na labis namang ikinagulat niya. Dinala ni Saki ang mga pambalot ng willy sa klase, iniisip na tsokolate ito, para lang sa kanyang kaibigan upang ipaliwanag ang kanyang binili. Pagkaraan ng ilang araw, naghihintay si Ahiko kay Haruka, at nang dumating ito, napagtanto niyang napakaganda niya sa kanyang pormang pangtag-init. Pagkatapos, umikot siya, at sinabi ni Haruka na napakaganda niya, ngunit ipinagkamali ni Ahiko ang tugon nito na nais nitong makita ang kanyang mga kurba. Di kalaunan, dumating sila sa paaralan at nakita ang isang gwapong binata na nagngangalang Seiya na umaakit sa lahat ng magagandang babae sa tarangkahan. Habang pinapanood nila ito, nagbigay si Seiya ng random na impormasyon na ang karamihan sa mga lalaking giraffe ay may kakaibang hilig, dahilan upang mabaliw ang mga kababaihan. Di kalaunan, iniisip ni Haruka kung gaano kasikat si Seiya at nagtataka kung namamasa din ba si Ahiko sa tabi niya. Mabilis niyang inalis ang pakiramdam, para makita lamang na hawak ni Seiya si Ahiko habang nakasandal sa dingding. Habang pinapanood ni Haruka mula sa malayo, nagtataka kung gaano kalayo ang pwedeng marating ng magkakaibigan nang hindi nagiging kakaiba, ngunit dumating si Shizuko at sinubukang gulatin siya. Gayunpaman, niyakap siya ni Haruka sa kanyang kalungkutan, at sa kanya napagtanto na si Shizuko ang tanging tao na makakaalam kung gaano kalayo ang pwedeng marating ng magkakaibigan. Matapos niyang ipaliwanag ang sitwasyon kay Shizuko, pinanood nilang dalawa sina Ahiko at Seiya upang pag-isipan kung magkaibigan ba sila o hindi. Sa mga oras na yon, dumating si Rina at sinabihan sila na magkaibigan kayo hanggang sa sukdulan, at anumang mas magpapalapit sa inyo bilang magkasintahan. Ang marinig ito ay nagpalungkot sa kanya, ngunit sinabi ni Shizuko na huwag siyang magpadalos-dalos sa paghuhusga. Ayaw ipaagaw ang kanyang babae sa iba,
nagpakalalaki si Haruka at nagpas siyang mamagitan. Tinanong niya sina Seiya at Ahiko kung sila ay matalik na magkaibigan, ngunit sinabi ni Seiya na tinatanong niya si Ahiko kung paano magkaroon ng kaibigang lalaki. Idinagdag niya na ayaw sa kanya ng mga kalalakihan sa paligid niya dahil laging nagkakagusto sa kanya ang lahat ng babae, ngunit dahil malapit si Haruka kay Ahiko, humingi si Seiya ng payo sa kanya upang maging kaibigan niya. Dahil dito, napagtanto ni Haruka na mali ang lahat ng iniisip niya, at pumayag siyang maging magkaibigan. Kasama si Seiya, inaamin din niya na nahihiya siya sa pag-aakalang inaagaw ni Seiya ang kanyang babae at gustong lamunin ng lupa sa sobrang hiya, at malugod na inalok ni Seiya ang kanya. Hindi nauunawaan ang kanyang intensyon, casual na pumasok si Haruka sa palikuran ng mga lalaki kasama si Seiya habang si Ahiko ay napapakawala ng maliliit na galaw sa likuran. Nang maglaon, nakakita sina Ahiko at Haruka ng malalaking dekorasyong kawayan sa puno at napagtanto na ito ang Tanabata Festival, ang tanging araw kung saan maaaring magkita ang mga magkasintahan na pinaghihiwalay ng tadhana. Naniniwala si Ahiko na desperado silang magsama dahil isang beses lang sila nagkikita sa isang taon, ngunit nang sabihin ni Haruka sa kanya na hindi yun ang ibig sabihin nito, medyo nahiya siya. Maya-maya, dumating si Shizuku upang ilagay ang kanyang sariling dekorasyon, at nakita ni Haruka na hiniling niya na manatiling malusog ang pamilya ni Haruka. Gayunpaman, nang tingnan niya itong mabuti, nakita niya na ang totoo ay hiniling niya ang kaligtasan ng pinahahalagahang yaman ng kanilang pamilya. Sinubukan niyang maglagay ng hiling na magkaroon siya ng B-Cups, ngunit pinigilan siya ni Haruka, na ikinabigo niya. Maya-maya, dumating si Rina na may sariling mga hiling, isa na rito ang nagsasabing nais niya ng mas malalim na relasyon sa mga kapatid na babae ni Haruka, na ikinaalala ni Haruka ang puri ni Ahiko. Maya-maya, nabaling ang kanilang pansin kay Seiya na nagbibilang ng mga bituin. Na agad na nagsimulang manligaw kay Haruka, na nagpakaramdam sa kanya ng matinding pagkailang. Kalaunan, habang inilalagay ni Haruka ang kanyang sariling hiling, nakita niya si Ahiko na naglalagay din ng isa at nagtaka kung ano ang kanyang hiniling. Nang tanungin niya kung interesado siyang makita ang kanya, naniniwala siya na ito ay kakaiba at tumanggi, na nagpalungkot sa kanya. Habang papalayo siya, hinabol siya ni Haruka, hindi alam na nais niyang makasama rin si Haruka sa susunod na Tanabata event. Kinabukasan, inihayag ng guro ang isang paligsahan sa softball sa paaralan, sinabihan ng mga estudyante na mag-warm up para dito. Nakita ni Haruka si Ahiko na tumatalon-talon tulad ng isang kuneho. At siya ay tinititigan ang kanyang jiggle physics. Nang mahuli siya, lumapit siya sa kanya at nagpa siya na alisin ang kanyang stress sa pamamagitan ng pagtutulak ng kanyang mga melon sa kanya. Matapos nito, nag-practice sila sa pagtapon, at ang bola ni Haruka ay palaging nakatungo sa kanan, pero sinabi ni Ahiko na mahuhuli pa rin niya ito kahit nakatungo. Nang maglaon, napagtanto ni Haruka na hindi rin siya magaling sa batang, pero gusto niyang magmukhang gigatchat sa harap ni Ahiko, kaya't papayagan siyang tamaan nito. Si Seiya ay nakatingin at sinasabing kailangan niyang palambutin ang kanyang pagkakahawak sa bat, at maaari siyang turuan kung paano humawak ng stick. Hindi nagtagal, nakita ni Ahiko silang nagpa-practice at inisip na, ito para sa kanila na gumagawa ng kung ano-ano, labis niyang ikinagulat. Nang mamagitan siya para magtanong kung ano ang nangyayari, nagpa siya si Haruka na huwag sabihin sa kanya dahil gusto niya itong sorpresahin, na lalo niyang ikinagulat. Kalaunan, bumalik siya sa field para hanapin si Haruka, ngunit nababahala siyang baka may ginagawang pribado si Haruka kasama si Seiya. Sa totoo lang, nagja-jogging si Haruka nang makasalubong niya si Shizuku, na tumalon sa kanyang bag at nagsimulang manukso sa kanya sa pamamagitan ng paghawak sa mga laman nito. Pagkaalis niya, nakita ni Haruka si Kana na nagsasanay ng kanyang mga galaw, ngunit nang dumating si Rina para palakasin ang loob ni Haruka para sa kanyang laro, nagseselos si Kana dahil ngayon ay mayroon na siyang maraming problema sa buhay niya. Saktong noon, dumating si Ahiko na tumatakbo at gamaan ang loob nang makitang buo siya. Eksaktong tinawag ng anunsyo ang klase nila para magtipon-tipon. Di nagtagal, si Haruka na ang tatama, at matapos makakuha ng 2 strike, tumingin siya sa audience at nakita si Shizuku na sumusuporta sa kanya. Sa pagkakataong ito, inihataw niya ang bat at ang bola ay tumama ng direkta sa pambaba ni Seiya. Mabilis na nilapitan ni Haruka si Seiya para kamustahin siya at nang makita ito, naisip ni Ahiko na masyadong malambot ang kasintahan niya.
Matapos ang laro, nalungkot si Ahiko, ngunit nang sabihin ni Haruka sa kanya na siya ay nagsasanay kasama si Seiya dahil gusto niya itong mapahanga, lumiwanag ang mukha nito. Ilang araw pagkatapos, nagpunta si Haruka sa parke kasama si Ahiko, at nang makakita sila ng isang mabalahibong aso, nagsimulang haplasan ito ni Haruka. Nagpasya si Ahiko na pakainin ito ng tinapay na may palaman na cream, ngunit dumulas ang cream sa kanyang mga daliri at nagsimulang dilaan ng aso ang kanyang kamay. Pagkatapos noon, naglaro sila ng fetch kasama ang aso, ngunit sa gitna ng lahat ng yon, bumalik ang aso na may kakaibang kwintas na nagpakaba kay Haruka. Habang nagtataka si Ahiko kung anong klase ng aso yon, ito ay gumalaw sa isang hindi inaasahang paraan, at gumawa ng isang kakaibang kilos gamit ang dila. Pagkatapos, ibinaling nito ang atensyon kay Haruka, na nagpatanong sa kanya kung sino ang may-ari nito. Saktong dumating si Rena na tumatakbo at inihayag na aso niya yun, si Butter, na may katuturan dahil si Rena ay kakaiba din. Kinabukasan, nalaman ni Haruka ang tungkol sa isang school camping trip at excited siyang sumama kay Ahiko, na mas nag-aalala sa mga estudyanteng mawalan ng kanilang pagkabirhen. Naghanda pa nga siya ng gabay para sa mga walang alam kung paano gawin sa gubat, ngunit tumanggi si Igarashi na ipamahagi ito sa mga estudyante. Pagkatapos ay inihayag niya na nagpa siya ang Class 5 na magsagawa ng isang gabi ang pagsubok ng katapangan at humingi ng mga mungkahi upang matiyak na hindi maliligaw ang mga estudyante. Iminungkahi ni Ahiko na magkapares, magkahawak kamay, ngunit pinatunayan ni Igarashi na siya'y isang birhen sa pamamagitan ng pagiging basa niya dahil dito. Nang ipaalala sa kanya ng ibang mga kinatawan na nahuli siya na nagsasanay ng kanyang tongue game sa mga sako, ay nainis siya at nanumpa na patutunayan niyang siya'y isang perpektong kinatawan. Sinabi niya sa kanyang klase na siya ang gagawa ng ayos ng upuan sa bus, ngunit hindi siya pinansin ng klase at iniwan siyang nalulumbay. Habang siya'y naglalakad upang lumamig ang ulo, hiniling sa kanya ng ibang mga kinatawan ng klase na bigyan sila ng pangkalahatang ideya ng kaganapan dahil alam nilang mahilig siyang maging pinuno, at ito ang nagpasaya sa kanya. Makalipas ang ilang araw, dumating sina Haruka at Ahiko sa lugar ng camping, at napansin ni Haruka na mas sariwa ang hangin dito. Habang nagsisimula silang maglakad, sumama rin si Rena sa kanila, at nagtungo sila sa kampo upang magluto. Gayunpaman, inatake ng pulikat ang binti ni Rena habang nasa daan, at iminungkahi ni Haruka na magpahinga muna sila ng sandali upang makabawi. Sinabi niya rito na normal lang na pulikatin ang mga binti sa unang pagkakataon, ngunit namula si Rena, iniisip na ang tinutukoy niya ay ang partikular na sesyon ng yoga na iyon. Kalaunan, habang naghihiwa si Haruka ng gulay, aksidente niyang nahiwa ang kanyang daliri, ngunit dumating si Seiya upang disimpektahin ito. Nakita ito ni Ahiko at mabilis na sinamantala ang pagkakataon, na nagdulot kay Haruka ng matinding kilig. Pagkatapos, sinundan ni Seiya ang lahat ng masasamang tao gamit ang kanyang istilong pagluluto. At ang mga hayop sa lugar ay dumating din upang makatikim. Samantala, naghahanda si Rena ng magkahiwalay na ulam para sa lahat ng kalalakihan, na nagpataka kay Haruka kung sinusubukan itong maging susunod na Bonnie Blue, samantalang sa totoo lang ay nagluluto siya para sa lahat ng kanyang mga tanod. Pagbalik sa eskwelahan, tumalon si Shizuko sa isang random na lalaki, sa pag-aakalang si Haruka ito, ngunit nang mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali, tumakbo siya palayo sa hiya. Samantala, si Kana ay nasa bahay, nakakaramdam ng labis na pagkabagot nang wala ang kanyang kuya, ngunit nang sa wakas ay tawagan siya nito, siya ay lumiwanag at nagsimulang umasta na parang desperado itong kausapin siya. Nakipaglaro si Haruka at sinabi niya rito na hindi siya makahanap ng souvenir para rito, ngunit nag-alboroto ito tungkol doon. Sa bahay ni Ahiko, nakaupo ang kanyang mga magulang sa beranda, at nalungkot si Natsuo na balang araw ay magiging asawa si Akiho. Sinabi ni Fuyumi na huwag siyang mag-alala dahil sasamahan siya nito hanggang sa huli, at ito ang nagpamula sa kanya. Balik sa kampo, ang buong klase ay lumahok sa test of courage, at nagpasya si Seiya na gumanap bilang multo. Gayunpaman, naniniwala si Ahiko na gagamitin ni Seiya ang pagkakataong ito upang samantalahin si Haruka, kaya hinawakan niya ang braso ni Haruka at sinabihan itong huwag bumitaw. Naniniwala si Haruka na natatakot ito sa dilim, at tinanggap ito. Sa sarili niya na maging kanyang macho man, hindi alam na sinisikap din ni Ahiko na protektahan siya. Sa puntong yun, nakita nila ang isa pang rep na si Shizuo,
na sumusunod sa kanila sa buong oras na yun dahil isa siyang kakaiba na tila nagkaroon ng di karaniwang interes sa kanila, at gustong masaksihan ang anumang mangyari sa kagubatan. Sa puntong yun, narinig nila ang sigaw ni Rina at nagmadali silang hanapin siya, nakahandusay sa sahig kasama ang mga babaeng multo. Nang tanungin ni Ahiko kung ano ang nangyari, inilarawan niya ang kanyang karanasan bilang hindi inaasahang pisikal na paghawak-hawak. Sa puntong yun, nakita nila si Seiya na umiindayog na parang si Tarzan, ngunit bago pa sila makapag-react, aksidenteng naidikit ni Seiya ang kanyang likurang bahagi sa mukha ni Haruka. Sa puntong yun, lumakad si Igarashi sa kanila at nakita ang eksena, na labis na nagpabalisa sa kanya kaya nagsimula siyang umiyak at tuluyang nasiraan ng loob. Humiling siya kay Shizu na matulog kasama niya ngayong gabi, ngunit namula si Shizu, na nag-iisip na magiging malalim ang kanilang gabi. Sa gabi, hiningi ni Haruka kay Ms. Koshimizu ang susi ng kanyang silid, at inilabas niya ang isa mula sa kanyang dibdib, na nagpangit ng pakiramdam sa kanya. Samantala, nalaman ni Igarashi at Shizu na ito ang unang biyahe ni Ahiko kasama ang kanyang nobyo, at sabik si Shizu tungkol sa mga pribadong sandali ni Ahiko ngayong gabi. Kalaunan, habang natutulog ang iba, nagising si Ahiko na iniisip kung may sapat na tapang si Haruka na gawin yon. Nakakagulat, nagpakita siya sa kanyang silid at hiniling na magkasama sila, na kinabahala niya. Dinala niya ito sa kagubatan, at lalong kinabahan si Ahiko habang inihahanda ang sarili para sa isang matinding pag-eehersisyo. Gayunpaman, gusto lang ni Haruka na ipakita sa kanya ang isang magandang tanawin na nakita niya kagabi, at gaman ang pakiramdam ni Ahiko na mananatili pa rin ang kanyang pagkababae sa ngayon. Kalaunan, napansin ni Haruka na may mga kalyo sa kanyang kamay, at habang humiling si Ahiko na tingnan, pinagmamasdan naman ni Shizu mula sa malayo, umaasa na may mangyayari sa kanilang dalawa. Naniniwala si Ahiko na nagkaroon ng kalyo si Haruka dahil sa matinding paggamit ng kamay sa isang hindi pangkaraniwang gawain at inialay ang sarili niyang kamay, na nagpapakaba sa puso ni Shizu. Samantala, nakikita ni Igarashi ang pag-ibig sa hangin at nagagalit dahil isa siyang dalagang wala pang karanasan sa romansa. Pagkatapos, nakita niya ang isang magkasintahan na lumalabas sa science lab at nagpasya siyang bantayan ito upang walang ibang gumamit nito para sa mga di angkop na dahilan. Habang naghahanap, nakita niya si Shizu sa loob ng aparador na may matinding reaksyon sa kanyang nasaksihan. Sinabi ni Shizu na nasiyahan siyang panuorin yun, ngunit pinagalitan siya ni Igarashi dahil hindi niya ito pinigilan. Bigla, narinig ni Shizu na may dumarating at hinayla niya si Igarashi papasok sa aparador. Pagkalipas ng ilang segundo, pumasok sina Kanata at Haruka sa lab upang mananghalian. At nakita ng mga babae si Kanata na nababalutan ng puting likido, na ikinagulat nila. Sa totoo, nabuhusan lang ni Kanata ang sarili niya ng gatas, ngunit akala nila ay gatas yun ni Haruka at nagsimula silang magpanik sa loob ng aparador. Sa kanilang pagkapanik, hindi nila sinasadyang nagkadikit-dikit ang kanilang mga katawan, at nang buksan ni Haruka ang aparador, humingi siya ng paumanhin sa panghihimasok at isinara itong muli. Nagpanik si Igarashi at nagtanong kung madalas ba silang magpalakpak dito ni Kanata, ngunit akala ni Haruka ay tungkol ito sa tanghalian at inamin na ginagawa niya ito araw-araw. Balisa si Igarashi na nagtanong kung bakit niya ito ginagawa kay Kanata, at casual na sinabi ni Haruka sa kanya na dahil kapatid niya si Kanata. Pagkatapos makita sa reaksyon ni Igarashi, napagtanto ni Haruka ang hindi pagkakaunawaan at sinubukang linawin ito. Ngunit nakisama si Kanata at umaktong parang kapatid na Alabama, na naging dahilan para tumakbo si Igarashi sa hiya. Lumingon si Haruka kay Shizu sa pag-asang maiintindihan niya, ngunit si Shizu ay nag-i-imagine na sila'y may kakaibang relasyon, at napagtanto ni Haruka na wala ng pag-asa. Samantala, nasa banyo si Igarashi, nagtataka kung lumaki si Haruka sa mga Targaryen at nanumpa na ilalantad ang kanyang kawalang hiyaan. Maya-maya, hinarap niya si Haruka sa pasilyo at sinabing pananagutin niya ito sa kanyang mga ginawa. Sinusubukan ni Haruka na ipaliwanag na ito ay isang hindi pagkakaintindihan, ngunit ayaw niyang makinig at sinabihan siyang sumunod sa kanya sa opisina. Habang siya ay lumilingon, nakita ni Haruka na nakikita ang kanyang plot armor at pinag-iisipan kung sasabihin ba niya ito sa babae o hindi dahil tatawagin siyang manyok sa alinmang paraan. Kaya, nagpasya siyang ipaalam ito sa babae sa pamamagitan ng paghawak sa sarili niyang mga cakes, ngunit nasindak si Igarashi na inaakala niyang sinisikap niya siyang hawakan ng hindi nararapat.
Bigla na lang, pumasok si Ahiko at nagtanong kung ano ang nangyayari, kaya pinasabi ni Igarashi sa kanya ang kanyang mga opinyon tungkol sa mga ginawa ni Haruka sa kanya. Mali ang pagkakaintindi niya sa tanong at sinabing medyo mal-ikot si Haruka, at nagsimula si Igarashi sa isang pagtuturo kung paano dapat siya umayos sa campus lalo na sa mga babae. Habang siya ay lumalapit, lalong nahayag ang kanyang dibdib at tinakpan ni Haruka ang kanyang mga mata sa hiya. Nang sandaling yun, sa wakas ay napagtanto niya na nakikita ang mga bahagi ng kanyang damit na dapat ay nakatakip at bigla siyang namula. Naalala niya noon na sinubukan siyang sabihan ni Haruka tungkol dito at nagsimula siyang manginig dahil mahigpit niya itong hinusgahan. Naniniwala siya na hindi siya kailanman patatawarin ni Haruka, ngunit mahinaong sinabi ni Haruka sa kanya na ayos lang, at ang malumanay nitong pag-uugali ay nagpainit sa puso ni Igarashi. Bigla, mula sa isang taong hindi maganda ang reputasyon ay naging isang Prince Charming siya, at masaya namang kinuha ni Igarashi ang kanyang kamay, at nagpunta sila sa opisina kaya maaaring bigyan siya ni Haruka ng nakasulat na paghingi ng tawad. Nang maglaon, tinawag siya ni Ahiko sa labas at idineklara na ipapakita niya sa kanya ang kanyang sarili na walang saplot, at napagtanto ni Haruka na dati na siyang nagkaroon ng katulad na panaginip. Habang iniisip niya kung paano siya napunta rito, naalala niya na isang oras na ang nakalipas, si Ahiko ay nasa silid palitan nakatingin sa salamin ng may takot. Nang maglaon, nakita siya ni Shizu na naglalakad sa bulwagan habang tinatakpan ang sarili, at lumalabas na nakalimutan ni Ahiko ang kanyang mga pantakip sa bahay. Nang matuwa si Shizu na makita siya ng walang saplot, nagmamadaling laminggalinga si Ahiko dahil ayaw niyang makita. Saka naman, lumitaw si Haruka at iminungkahi na magtanghalian sila, ngunit sinabi ni Ahiko na gusto muna niyang bumalik sa klase. Gayunpaman, iginigiit ni Haruka na dumiretso na sila dahil nagbebenta ang kantina ng limitadong chocolate bread ngayon, at napilitan siyang sumama. Doon, nakasalamuhan nila ang isang malaking pulutong, ngunit nagawa nilang makabili ng chocolate bread, at iminungkahi ni Haruka na pumunta sila sa hardin para kainin ito. Sa daan, nagsimulang hamangin, at mabilis na tinakpan ni Ahiko ang kanyang sarili at nagsimulang maghinala na sinadya siyang ilabas ni Haruka dahil gusto nitong masilip ang kanyang figura. Habang nagsisimula siyang mag-alinlangan, ipinapalagay ni Haruka na nabigla si Ahiko dahil masyado niya itong inanyayahan ng mapilit. At naaalala rin niya kung paano gusto nitong dahan-dahanin ang lahat. Gayunpaman, gusto niyang madaliin ang kanilang pagiging malapit, kaya't nagpasya siyang bahagyang himukin ito. Nakahanap sila ng lugar upang kumain, ngunit iginiit ni Haruka na pumunta sa isang mas liblib na lugar at hiniling na hawakan nito ang kanyang kamay. Habang naglalakad sila sa kagubatan at narating ang isa pang lugar, napagtanto ni Haruka na marahil ay masyado niya itong pinilit at humingi siya ng paumanhin. Inamin niya na bagamat masaya siya, hindi niya dapat puwersahin ito na gawin ang mga bagay na gusto niya. Nang marinig ito ay namula si Ahiko, at naniniwala siyang gusto nitong masilayan ang kanyang pribadong bahagi. Kaya't pumayag siyang maging mas malalim ang kanilang ugnayan at sinabi niyang wala siyang anumang panangga. Pero nagsimulang magpanik si Haruka dahil nagulat siya. Balis ang sinabi niya kay Haruka na hindi niya ito dinala rito para rito, saka nakita si Shizu na nagtatago sa mga palumpong at nasasabik sa sitwasyon. Pagkatapos, nilinaw ng magkasintahan ang di pagkakaunawaan, at gaman ang loob ni Haruka na hindi sila nakita ni Igarashi. Samantala, nasa palikuran na naman si Igarashi at may nararamdamang kakaiba sa nangyayari sa eskwelahan. Mabilis siyang bumangon at nagpasya na imbestigahan, ngunit sumabit na naman ang kanyang palda. Maya-maya sa klase sa gym, mahusay magunat si Ahiko, at nagpasya si Haruka na sumama sa kanya. Dahil matigas siya, gayunpaman, naniniwala siya na ang paninigas sa mga lalaki ay tanda ng mabuting kalusugan. Pagkatapos ay nakita ni Haruka si Rina na nahihirapang magunat, ngunit sinabi ni Rina na malambot naman siya sa tamang mga lugar. Hindi nagtagal, inihayag ng guro na tapos na ang klase, at nagpasya si Ahiko na ibalik ang kagamitan sa gym bilang class rep. Sumama rin sina Haruka at Rina sa kanya, ngunit nasabit si Rina sa lambat. Nang tangkay nilang tulungan siya, inakala ng guro na walang tao sa locker room at nilock ito mula sa labas. Ngayon sa dilim, nagsimulang magpanik si Rina at hinayla si Haruka sa maliit na espasyo niya para maaliw. Nagpasya rin si Ahiko na sumama, at ang mukha ni Haruka ay napasiksik sa pagitan ng kanilang mga dibdib, na nagpakilig sa kanya.
Mabilis siyang humiwalay at binuksan ang ilaw, upang makita sina Ahiko at Rina sa isang kakaibang posisyon. Sa sandaling yun, sinira ng mga gwardya ni Rina ang pinto at ipinagpalagay na si Haruka ay isang lalaking may hilig manood sa iba. Kinabukasan, nakatanggap si Haruka ng isang random na delivery sa bahay, at lumabas na ito ay isang inflatable na kagamitan mula sa mga gwardya para maging ganap na lalaki si Haruka. Ilang araw pagkatapos noon, hinihintay ni Haruka si Ahiko para sa kanilang date, ngunit tinawagan siya nito upang ipaalam na hindi maayos ang kalagayan ng kanyang ama. At hindi siya makakarating. Nag-aalalang tanong ni Haruka kung ano ang nangyari, at ibinunyag niya na masyadong masigla ang kanyang mga magulang kagabi. Matapos batiin ng ama, ibinaba ni Haruka ang telepono at nakita si Shizuko na papalapit sa kanya na may mapaglarong ngiti. Nang mapansin niyang mag-isa lang siya, binigyan niya ito ng mapanuksong tingin at nagmungkahi na maglakad-lakad sila ng magkasama. Nang makita siyang hindi komportable, hinawakan niya ang hintuturo nito at tinanong kung ayos lang ito, ngunit nang sabihin nitong hindi, isinuksok niya ang kanyang hintuturo sa isang maselang bahagi ng kanyang sarili at tinanong kung ayos lang ito. Sinabihan siya ni Haruka na lumayo dahil mainit na siya sa init ng tag-init, ngunit sinabi ni Shizuko na ginaw na siya. At masisipsip ang kanyang init sa pamamagitan ng paghawak sa kanya. Bilang tugon, inilagay ni Haruka ang kamay nito sa pisngi niya, na naging sanhi ng pamumula niya. Sa kabila niyon, hinawakan niya ang kamay nito at hinayla ito sa isang tindahan ng plot armor kung saan sinubukan niya ang isang cute na kasuutan. Sa pagkakataong ito, gama ng pakiramdam ni Haru na normal ang kanyang ikinikilos, ngunit pagkatapos ay bumalik siya upang magsuot ng isa pang damit at tinawag ito upang tulungan siya. Casual na pumasok si Haruka, tanging ang walang plot na likod lang niya ang nakita, na nagpataranta sa kanya. Pagkatapos niyon, gusto niyang subukan ang isang swimsuit, ngunit nang magpas siya si Haruka na umalis, kinutya niya ito sa pagiging birhen. Sa sandaling yun, dumating ang may-ari ng tindahan dala ang isang size A cup na swimsuit para sa kanya, ngunit nagmamadali niyang sinabi na mas malaki ang kanyang sukat. Maya-maya, nagpunta siya sa tindahan at dumiretso sa Willy Wrapper aisle, lubos na ikinagulat ni Haruka. Pagkatapos niyon, nagpunta sila sa isang restaurant kung saan napakapaminta ng pagkain ni Haruka, at nagbiro si Shizuko na masyado pa siyang bata para kayanin ang sarsa. Gayunpaman, mahinahon siyang sinabihan ni Haruka na mas gusto niya ang luto nito kaysa sa luto ng iba, at dahil dito ay namula ang kanyang mukha sa hiya. Pagkatapos niyon, iminungkahi niyang manood sila ng pelikulang Johnny Sins, ngunit nang sabi ni Haruka gusto na niyang umuwi, reklamo niya na ang tagal na simula nang huli silang magkasama. Habang nag-aatubiling pumayag si Haruka, nilapitan nila ang ka-era na magkahawak kamay, at inalok sila ng receptionist ng couples discount. Nasiyahan si Shizuko na siya ang sanhi ng hindi pagkakaintindihan, at sinabihan siya ni Haruka na huwag siyang hawakan. Maya-maya, habang naglalakad sila patungo sa parke, si Shizuko ay tuwang-tuwa, habang si Haruka ay pagod at gusto nang umuwi. Gayunpaman, inalok niya itong ipaghanda ng masarap na pagkain, idagdag pa na wala ang mga magulang niya ngayon, kaya may panghimagas din. Gayunpaman, Haruka, nagpapatunay na siya ang pinuno ng Virginville sa ganap na hindi pagkakaintindi sa biro nito at casual na pagsagot. Sa gabi, dumating siya sa lugar ni Shizuko, at tuwang-tuwa si Haruka dahil mukhang masaya ito na kasama niya. Bigla, narinig niya ang sigaw nito at dali-daling nagtungo sa silid nito, upang matagpuan lamang siyang nakagapos ang mga kamay sa sahig. Nag-aalala siya na may magnanakaw sa bahay. Ngunit ibinunyag ni Shizuko na balak niya lang itong biruin gamit ang panali sa kamay, na bumalik sa kanya. Ngayon, hindi niya makita ang mga susi at kailangan din niyang umihi, kaya pinilit niya si Haruka na maging mga kamay niya. Pagkatapos, ibinalik niya ito sa silid nito, at sinabihan niya siyang magluto ng hapunan. Si Haruka ay tumungo sa kusina at nakakita ng maraming mahahabang gulay, at sinabihan niya siyang magtira ng ilan para sa kanyang mga aktibidad sa gabi. Pagkatapos siyang pakainin, sinabihan niya si Haruka na tulungan siyang magsipilyo ng ngipin, at si Haruka ay napilitang tiisin siya habang gumagawa siya ng mga kaina-hinalang tunog. Pagkatapos niyan, humingi siya ng paglilinis, ngunit inakala ni Haruka na gusto niyang paliguan siya at lubos siyang tumanggi. Gayunpaman, ibinunyag ni Shizuko na tungkol sa labada ang sinasabi niya at ginamit ang pagkakataong ito para tuksuhin si Haruka. Pagkatapos niyon, humiling siyang buhatin siya patungo sa kanyang silid,
habang iniisip niya na buhat ni Haruka. Siya na parang isang prinsesa. Ngunit bitbit siya ni Haruka nang basta na lang, at nagtatampo siya dahil dito. Pagkatapos ay nilagyan siya ni Haruka ng kumot, at nakaramdam siya ng init sa kanyang puso, na nagpaalala kay Haruka ng panahong inalagaan niya siya maraming taon na ang nakalipas. Dati, ito ang unang beses ni Shizuko na manatiling mag-isa, at dumating si Haruka para aliwin siya. Nakiiyak din siya sa kanya, at inaliw din siya nito, habang ginugunita ang nakaraan. Napansin ni Haruka na malaki na ang kanilang ipinagbago, ngunit masaya si Shizuko na mabait pa rin siya gaya ng dati. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat nito at sinabing masaya siyang mayroon siya. Ngunit kinabahan si Haruka, at tinulak siya palayo. Pagkatapos ay nakita niya na hawak niya ang susi sa bulsa niya sa lahat ng oras na ito, at sinadya niyang pigilan ang sarili para mas matagal siyang manatili dito. Hiniling niya pagkatapos na kunin nito ang susi, ngunit nang subukan niyang gawin yun, nagsimula siyang gumawa ng mga saucy na ingay, na nakainis sa kanya. Kinabukasan sa eskwela, habang iniisip ni Ahiko ang mga paraan para makabawi kay Haruka dahil sa hindi nila pagpunta sa kanilang date, nakita niya si Shizuko na ipinagmamalaki ang bago niyang cookbook kay Haruka. Sinabi nito sa kanya na sasali rin siya sa nalalapit na klase sa pagluluto, ngunit kinakabahan siya dahil hindi siya masyadong magaling. Narinig ito ni Ahiko at nagpasya siyang magluto para kay Haruka para makabawi sa kanya, ngunit napagtanto niya na mas mahusay magluto si Shizuko at malalamangan siya. Kinabukasan, dumating si Ahiko sa klase matapos magbasa ng ilang cookbook at nagsimulang gumawa ng kung ano para kay Haruka. Gayunpaman, ang kanyang nilikha ay naging isang lubhang kakaiba at nakakabahala, na nagpakaba sa kanya. Habang pinapanood siya ni Haruka, dumating si Sei at nagsimulang manligaw kay Haruka, na nakakuha ng atensyon ni Ahiko. Dahil dito, nagsimula siya ng sunog sa kusina, ngunit masyado siyang nakatuon sa pagpoprotekta sa kailan isang puri ni Haruka kaya hindi niya ito napansin. Pagkatapos tapusin ang kanyang nasunog na pagkain, inihipnotismo ni Ahiko ang sarili para tikman ito at sa paano man ay nakita niyang matitiis. Hiniling din niya kay Rina na tikman ito, ngunit bago pa man mapigilan ni Haruka kumagat si Rina at sinabi sa kanya na masarap talaga ito. Sa totoo lang, napakapangit ng lasa kaya pakiramdam niya'y mamamatay na siya. At sinabi niya kay Haruka na panatilihin ang kanyang sikreto bilang huling hiling niya. Nang malaman ito ni Ahiko, labis siyang napahiya kaya umalis siya sa klase. Sinabi kay Haruka na gagawa na lang niya ito ng tanghalian sa ibang araw. Malumanay na sinabi ni Haruka sa kanya na gusto niyang tikman ang ginawa niya ngayon. Ngunit tumanggi siyang ipatikim ito sa kanya, iginiit na tungkulin niyang protektahan siya. Gayunpaman, sinabi ni Haruka na ang pagtupad sa kanyang kahilingan ay tungkulin din niya at nginitian siya, na nagpainit sa kanyang puso. Idinagdag niya na ang kanyang mga pagsisikap ang pinakamahalaga, at kahit magkasakit siya pagkatapos kumain ito, maaari siyang alagaan. Ibalik siya sa mabuting kalusugan. Nang marinig ito, napaiyak siya ng tuwa, at ipinangako niyang aalagaan siya. Hindi nila alam, naririnig lahat ni Shizuko ang mga ito, at nagpasya siyang huwag makialam, kahit na niluto niya ang paboritong pagkain ni Haruka. Nang maglaon, nakasalubong ni Haruka sina Ahiko at Shizuka na pinag-uusapan ang laman ng basurahan ni Haruka, at naniniwala silang puno ito ng malagkit na poster ni Sydney Sweeney at isang maruming tumpok ng tissue. Gayunpaman, sinabi ni Haruka sa kanya na pumunta sa kanyang silid at tingnan ang bawat sulok, hindi niya namalaya na mas gusto pala nilang tuklasin siya. Ilang araw pagkatapos, naghihintay si Haruka para kay Ahiko sa mall, at pagdating niya, nagulat siya sa ganda nito. Bago pa niya ito maproseso, hinawakan ni Haruka ang braso niya at sinabing mahal niya ito, na lubos na ikinabigla ng kanyang isip. Pagkatapos nyon, ginugol nila ang buong araw sa paggawa ng mga bagay na ginagawa ng magkasintahan, at habang nagpapahinga sila sa parke, nagsimulang hindi mapakali si Haruka dahil iba ang kilos ni Ahiko. Sa sandaling yun, lumapit si Ahiko para humalik, at nagpanik si Haruka, hanggang sa nagising siya sa klase at nalamang nananaginip lang pala siya. Tumingala siya upang makita ang mga cake, at lumapit si Ahiko sa kanya, sinabihan siyang manatili sa kanyang upuan o makikita ng lahat ang kanyang maliit na kaibigan. Nang marinig ito, gaman ang kanyang loob na si Ahiko ay pareho pa rin sa totoong mundo. Makalipas ang ilang araw, nag-aaral si Haruka para sa isang nalalapit na pagsusulit, ngunit tila wala siyang maunawaan.
Nakita ito ni Ahiko at sinubukan siyang tulungan, ngunit ang kanyang mga pamamaraan ay medyo kakaiba para sa kanya. Kalaunan, sumama si Seiya at sinubukan ding tumulong, ngunit siya ay dalubhasa lamang sa problema ng pagpupuno ng mga butas. Pagkatapos, bumaba siya at nakita ang ilang babae na humihingi kay Rina na turuan sila. Napagtanto ni Haruka na si Rina ay nakakakuha rin ng magagandang marka, ngunit nang magsimulang maging desperado ang mga babae, nagtaka siya kung anong uri ng pagtuturo ang kanilang pinag-uusapan. Tungkol sa, sakto namang dumating si Kanata at nakiusap na turuan siya, kasama na rin si Saki. Ipinakilala ni Haruka ang sarili bilang kapatid ni Kanata, at matapos sabihin ni Kanata kay Saki na pumayag si Haruka na turuan siya, napansin ni Saki na mukha siyang mabuting kuya. Nagtatanong siya kung tuturuan din siya nito dahil gusto niyang maranasan magkaroon ng kuya. Tinanong naman ni Haruka si Kanata kung ano ang gusto nitong matutunan, at isiniwalat ni Kanata na nahihirapan siya sa isang napaka-espesipikong aralin sa biolohiya. Habang nagpapanik si Haruka, nag-iba ang tono ni Saki at sinabi niyang gusto rin niyang turuan siya nito. Gayunpaman, nang malaman niya kung ano ang kanilang pag-aaralan, nahihiya siya at umuwi. Sa huli, tinuturuan ni Haruka si Kanata at masaya siyang makasama ito ng sila lang. Masaya niyang sinusubukang abutin ang notebook mula sa estante, ngunit hindi niya maabot dahil siya ay maliit. Nang makita ang kanyang paghihirap, binuhat siya ni Haruka at pinayagan siyang abutin ang libro, ngunit nalungkot siya na hindi siya nakatulong. Gayunpaman, hinimas ni Haruka ang kanyang ulo at ito ang nagpabula sa kanya. Kinakabahan siyang nagpasalamat sa kanya sa mahinang boses, ngunit nang tanungin nito kung ano ang sinabi niya, tumakbo siya palayo sa hiya. Samantala, pumunta si Shizuko sa isang bagong tindahan ng ice cream kung saan sinabi sa kanya ng waiter na si Saki. Ang lahat ng cup ay naka-sale. Nag-order si Shizuko ng mega cup size para sa sarili niya, pero nagsimula siyang umiyak, naghahangad na sana ay mayroon din siyang mga mega cup. Pagkaalis niya, nagtaka si Saki kung may nasabi ba siyang mali para umiyak ito, pero nawala ang isip niya nang dumating si Seiya sa kanyang tindahan. Pagkapasok, umorder siya ng ice candy, at sinabi ni Saki sa kanya na may buy one get one free offer. Sabik na sinabi ni Seiya na ito ang unang beses niyang may hawak na tig-iisang stick sa bawat kamay, at napaisip si Saki kung medyo fruity ba ito. Pagkaalis niya, napansin ni Saki na puro kakaibang customer ang dumarating sa kanya ngayon, hanggang sa dumating si Ahiko at umorder ng saging na may 2 scoop, na may kondensada sa ibabaw. Piniling harapin ni Saki ang sitwasyon ng propesyonal, sa pag-aakalang siya ang kakaiba at ang mga customer ay nag-o-order lang ng normal. Gayunpaman, nagsimula si Ahiko na kumuha ng mga kaina-hinalang larawan ng kanyang sarili, kung saan sinasadya niyang ailapit ang saging sa kanyang dibdib. Inalok ni Saki na bigyan siya ng tissue, ngunit si Ahiko ay nawala sa katinoan at nagsimulang kumuha ng mga litrato ng kanyang katawan sa isang nakakapang-abuso na paraan. Pagkaalis ni Ahiko, kinabahan si Saki dahil ang bawat customer ay mas kakaiba kaysa sa nauna, ngunit nag-aalala rin siya na ang iba ay normal at siya ang kaina-hinala. Pagkatapos nito, dumating si Haruka at nang tanungin niya ito para sa ang kanyang order, sabi niya hindi niya matandaan ang pangalan. Ang alam lang niya ay bilog ito, kasing laki ng palad, at lumalabas ang gatas kapag sinipsip mo. Dahil dito, sa wakas ay sumuko na si Saki at isinara ang tindahan, hindi niya namalaya na tama-tama ice cream pala ang hinihingi ni Haruka. Nang gabing yun, umuwi si Saki na nahihiya, nagtataka kung makakaharap pa ba siya ulit sa mga customer. Habang iniisip niya ang mga bagay na ikinahihiya niya tungkol sa kanyang sarili, nakita siya ni Shizuo at nagpa siya itong sundan siya. Kinabukasan sa eskwela, tulog si Haruka sa klase at sinubukan siyang gisingin ni Ahiko sa pamamagitan ng pagpangako na papayagan siyang magkaroon ng pagkakataon. Nang hindi pa rin siya magising, napagtanto ni Ahiko na mahimbing ang tulog ni Haruka. Kaya umupo siya sa tabi niya at pinapanood siyang matulog. Ngayon, namumula, sinubukan niyang laruin ang buhok nito, ngunit biglang nagising si Haruka at napansin si Ahiko na nakayuko. Sinimulan niyang haplasin ang ulo niya, iniisip na tulog ito, at namula si Ahiko habang nakapikit. Pagkagising niya, sinabi niya rito na gising siya, at tinanong ni Haruka kung nagalit siya sa paghawak niya rito nang walang pahintulot. Sinabi ni Ahiko na hindi dahil kagustuhan ng isang babae na mahawakan ang kanyang minamahal, ngunit nahiya siya at tumakbo palayo.
Nalilito, hinabol siya ni Haruka at humingi ng tawad sa paghawak sa kanya dahil iniisip niyang ayaw niyang mahawakan ng walang pahintulot. Gayunpaman, mahiyain si Ahiko. Sabi niya medyo nagseselos siya dahil nahaplos niya ang ulo nito at siya ay hindi. Inaamin niyang sinubukan niyang haplasan ito habang natutulog. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung papayagan niya itong haplasan siya, at masayang pumayag si Haruka. Pagkatapos, bigla, hinawakan ni Ahiko ang mukha nito gamit ang kanyang mga kamay, at ipinikit ni Haruka ang kanyang mga mata, iniisip na hahalikan siya nito. Gayunpaman, sinimulan niyang guluhin ang buhok nito at napansin niyang kaya rin niyang gamitin ang dalawang kamay. Samantala, nakita ni Igarashi si Shizu na natutulog sa klase, at nang gisingin niya ito, humingi si Shizu ng tisyo para ipunas. Naniniwala si Igarashi na gusto nitong panasan ang kanyang laway, samantalang sa totoo lang, gusto nitong panasan. Iba pa, ilang araw pagkaraan, ang klase ay nagsagawa ng isang paligsahan sa pagguhit sa buong paaralan, at sumama si Haruka kay Sia habang iginuguhit nila ang isang pinutol na puno. Nagsimula rin silang mag-usap tungkol sa pagkain, at sinabi ni Sia na gusto niyang kumain ng maanghang sa init na ito. Sinabi ni Haruka na mas gusto niya ang mapait na bagay, kaya tinanong ni Sia kung gusto niya ng mapait at madulas na bagay. Saktong dumating si Ahiko para iligtas siya mula sa isang sitwasyong nakakahiya at inilayo siya. Nang maglaon, nakasalubong niya si Shizuku na ginagawang modelo si Reina para sa kanyang sketch, at nagpasya siyang sumama sa kanila. Saktong inilantad ng hangin ang panloob na kasuutan ni Reina, ngunit hindi napansin ni Haruka at casual na sinabing gusto niyang mas tingnan ng malapitan. Nagpanik si Shizuka at sinabi rito na mapapahiya si Reina kung titingnan niya ito ng gayon kaya iminungkahi niyang magpalit si Shizuku ng pwesto rito. Gayunpaman, nagpanik si Shizuku at itinulak ito palayo, habang ikinangisi ni Reina habang iniisip niya na si Haruka ay isang kinagigiliwan at may awtoridad na figura. Pagkatapos niyon, sinamahan ni Haruka si Ahiko na pumayag magsilbi bilang modelo niya, at habang iginuguhit ito, pinagnilayan niya kung gaano na sila kalayo narating. Nang maramdaman niya talaga ito, natigilan siya at biglang nasambit na mahal niya ito. Nabigla si Ahiko rito, at humingi siya ng timeout upang makapaghanda ng sarili. Pagkatapos niyon, mahiyain siyang nagpasalamat rito sa lahat at umamin na mahal din niya ito. Na humantong sa isang matamis na sandali sa pagitan nila. Pagkatapos niyon, muling nahiya si Ahiko at humingi ng isa pang pahinga. Di nagtagal, tinapos ni Haruka ang kanyang sketch at pinasalamatan si Ahiko, na mahiyain siyang pinakiusapan na ipakita sa kanya ang niluto niya. Nang makita niya yon, napakapangit nito kaya nagsimula siyang sumimangot at nagpas siyang umuwi. Iyon na para sa video na ito. Mag-iwan ng like kung nagustuhan ninyo at panoorin ang video na ito sa screen.